amidst the situation that we have now, like yung mga issue, corruption, rallies here, there, yung kanya-kanya ng air ng grievances or disappointment yung mga Filipino. As Vice President, ma'am, what else could be done? I mean, there's ICI, ang dami na nagrarally. Ano bang pwede pang gawin, ma'am? Alam mo, ma'am, as Vice President, akala ko Vice President, ma'am. As Vice President, sa amin, ma'am, well, we talk about it, ma'am, because lahat naman tayo merong constitutionally protected freedom of speech and expression. And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata. In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat sa mga ginagawa mo. Para, number one, nakukorek mo yung sarili mo. Number two, responsive yung ginagawa mo. Number three, relevant siya sa bayan kung ano yung ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Mr. Bilyonaryo, sino may-ari ng bilyonaryong? Hindi mo rin alam. Kasi nagtataka talaga ako of all the names. No? Business is the Bilyonaryo. Business Ano yun? Pampaswerte? Kasi may swerte sa pangalan. Ano? Kinungso yung... alam nyo ba kung bakit sarcastic si Inday Sara? Sa bilyonaryo. Kasi... sabihin ko na ba? Kasi di umano itong bilyonaryo na ito ay ang isa sa mga may-ari nito ay isa sa mga involved sa corruption ngayon. Hindi ko na sabihin kung sino, pero kaya inaasar niyo, ba't ba bilyonaryo tawag sa inyo? Bakit ba bilyonaryo yung ano nyo? Tsaka bakit ba yung ano kayo sa akin, yung laging masama yung report nyo sa akin. Kasi nga may yung yung isa sa mga satanas sa Pilipinas, di umano na may-ari niyan merong ibang nagpo-post na may-ari pero meron talagang pinaka-may-ari sa likuran niya, di ba? Parang nun, yung sa Rappler dati, di ba? Sa Rappler parang may investor sila na na foreigner. Na bawal sa local media, di ba? Parang gano'n. Pangalan ninyo? Okay. Any more questions? Ma'am, ikaw ma'am, wala kang tanong sa akin, ma'am. Ang layo ng biyahe namin, lahat niyan nilaba, tapos wala kang tanong sa amin. Ma'am, wait. Magtanong ka, ma'am. Miss Queenie, Simil, ABS-CBN. Yan, ma'am. Gumising pa yan siya ng maaga, ma'am, para tumayo dyan sa tabi. Pagtrabahuin mo yan siya, ma'am. Yes, ma'am. You mentioned earlier na narrative po ng mga anti-Sara Duterte, yung that you are pro-China. But what exactly, ma'am, is your stand on this continuing harassment by Chinese Coast Guard against our Philippine vessels within Philippine territory? Yes, ma'am. My stand is meron tayong arbitral award. Meron, nanalo na tayo doon. That is clear. Nakita yan ng buong mundo. And we need to assert that through diplomatic channels. Uupo. Because the harassment in the West Philippine Sea, it does not comprise the entire relationship natin sa China. Meron naman tayong problema sa iba't ibang bansa, mami. Hindi lang sa China. Pero ang ginagawa natin ay dinadaan natin sa Department of Foreign Affairs. Umuupo yan sila doon, pinag-uusapan nila yan doon. So, yaan yung
karapat-dapat na gawin ng isang gobyerno kapag meron silang problema sa ibang bansa. Hindi lang sa China. It has to go through the diplomatic channels. Pinag-uusapan yan. Hindi yan pinaglalabanan doon sa dagat. Do you think, ma'am, your father during his term as president was able to do this, talagang panindigan yung arbitral ruling na meron ng Pilipinas against China? Hindi ko alam, ma'am, kung ano ang records ng Department of Foreign Affairs at the time of the term of President Rodrigo Duterte from 2016 to 2022. There should be some sort of records there kung ano na ang nagawa ng DFA para umupo with the People's Republic of China with regard to this arbitral award. But more than asking about kung ano ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte is asking kung ano ang ginawa ng present administration about that arbitral award. And pushing for that decision. Oo nga naman. Sinisisi nila si Pangulong Duterte na hindi niya pinush through or pinush yung arbitrary decision. Bakit ngayon ganun din naman? I mean, sa mga interview, they are pushing pero wala rin naman silang ginawa doon sa yung katulad niyan, yung kaibigan nating Amerika, hindi rin naman sila nagpapatulong sa Amerika na i-assert yung yung pagkapanalo natin diyan sa UNCLOS, di ba? Bakit kay Pangulong Duterte sinisisi nila? Pero ngayon, parang wala rin naman silang ginagawa kasi bomba-bomba pa rin naman tayo. Nandito na ang Amerika. Kakampi tayo ng Amerika. Pero, binubugbog pa rin tayo dyan. Kala ko ba magagaling sila? Meron panalo tayo sa UNCLOS, ganyan. Bakit hindi nila ma-impose sa China? Hindi daw in-impose ni Pangulong Duterte tapos sila hindi rin nila ini-impose. Anong klase yun? Ma'am, there's a phone-in question here from one of the members of the OVP media. Kay Red Mendoza ng Times. Ma'am, your comment daw po sa pagbansag na pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barzaga of Cavite, especially with his antics last weekend. Hindi ko... Okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barzaga because of the campaign in Cavite in 2022 dahil uniteam siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the uniteam. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara only. Pero si Congressman Kiko Barzaga was for the uniteam. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nagkita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man, pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng Uniteam sa kanila, sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko pakawala si Kiko Barzaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi uniteam yun ha. Si Kiko Barzaga uniteam. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte?
So no, I do not control Congressman Kiko Barsaga. He is his own person. He has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing, because as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number 1, hindi natatakot, at number 2, hindi nabibili ng pera. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.